Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga Kaspiro, kamusta po kayo? Muli ay samahan niyo ako sa aking ginawang pamamana ngayong araw. Solo dive lang tayo. At sa awa tulong ng Diyos ay nakasumpong tayo ng napakaraming biyaya. Samahan niyo ako sa buong kaganapan sa laot. Let's go! Siyempre maraming salamat sa aking masigasig na cameraman, yung aking anak na si Kuya Makoy. Yan, hinatid nila ako papunta sa baybay kasama yung asawa ko. Maaga pa nung umalis ako dahil malaki ang dagat sa umaga at napakakalmada din, kaya nag-assume ako na malinaw talaga ang spot ngayon, wala ring ulan, kaya let's go. At solo dive lang tayo. Samahan niyo ako sa gagawin nating pamamana ngayong araw. Sana makahuli tayo ng marami dahil kailangan natin ng pila. Maaga pa naman dahil umalis ako ng maaga, kaya alas 8:30 pa lang. Malinaw din. Sana pagkalooban tayo ng Panginoon. Prepare lang ako. Sabay dive na tayo. Let's go. Nakaka-excite yung visibility ng dagat ngayong araw. Hindi nga tayo nagkamali, napakalinaw. Kaya nakakadagdag ng kumpiyansa. Habang pasisid ako, nanggaling ako sa Panganto, ay meron ako natanaw na 3 pirasong oriental sweet lips na nasa mababaw. Naging dahilan para maging target natin sila. Dahil napakalinaw ngayon, pwede tayong mag drop shot o kaya magpa free fall, pero sa ginawa ko dito ay panigurado tayo. Nag-ambush ako para mas malaking tsansa na mahuli natin yung mga isda. At nakasanayan ko na rin sa kadahilan ng palaging malabo ang lugar namin dito. At habang papalapit ako sa kanila, nung natanaw na nila ako, ito ang maganda kapag malinaw. Talagang hindi sila basta-bastang nagugulat pagka malayo pa ang distansya, kahit na maraming mga bait fish. Pinagpilian ko na sa kanilang tatlo yung pinakamalaki, habang yung dalawang kasama niya ay dumiretso na sa Panganto. Ito yung ating naging first dive, naging warm up dive, at thank you Lord. Nagkaroon kaagad tayo ng isda. At dahil malapit pa tayo sa bangka, ay inihatid ko na muna ito para hindi na matagal kung tutuhugin pa natin sa ating footers. Matapos kong makapagpahinga at makapag-load ng ating pana, muli akong bumalik para panain yung coral trout na kanina pang nakaharap sa atin. Oversize na rin kaya hindi ko na pinalampas. Ang ating naging ikalawang isda, isang lapu-lapu o coral trout na tinatawag na senyorita. Napakatapang din pala nito pag malinaw ang dagat. Kung mapapansin nyo, talagang sumugod siya sa atin. Ayos. Salamat sa Diyos. Kung ganito lang sana bawat sisid nakakapana tayo, siguradong simple lang yung pambili ng bigas.
napansin ko dito nung lumapit ako sa bangka na alanganin yung pagkakalagay ng ating pamundo. Baka muling iwanan tayo. At habang inaayos ko yung pamundo, biglang may lumabas na Oriental Sweet Lips at agad tayong nagsagawa ng pagkalabit ng ating pana dahil on point na siya sa direction kung saan nandun yung ating pana. Kaya hindi na tayo nakapag-open pa ng camera. Malaki. Nag-aayos lang tayo ng pamundo. Ang buong akala ko mga kaspiro ay tuloy-tuloy na yung ating swerte dito sa bandang dulo kung saan tayo nakakapana madalas ng red snappers ay mayroong Oriental Sweet Lips na sumugod sa atin. Ang ganda sana ng pagkakatama pero hindi ko malaman ng dahilan kung bakit nakabitaw. Ganon din sa ating naging sunod na pagsisid. Ang inabangan ko naman dito ay Blue Spine Unicorn. Nakakita ko dito na 2 piraso. Pero agad na pumasok. Nagbakasakali akong abangan na matimingan nating lumabas. Pero sa di kalayuan ay meron ako nakitang Spanish Flag Snappers. At napakalaki rin kaya hinintay kong lumapit. Pero agad na bumalik. Hanggang sa lumingon ako sa gawing kanan. At nakita kong meron ding Oriental Sweet Lips. Kaya ito yung nangyari. Sayang mga kaspiro, napakalalaki na pa naman sana ng mga isda na yon. Pero sige lang, pinilit kong mag move on at umabante sa bandang unahan. Dito ay napakaraming bumphead pero ayaw magpadikit. Hanggang sa nakakita ako ng surgeon fish, napakalaki rin sana nito. Habang papasugod sa atin ay agad kong kinalabitan pero ganun pa rin, bitaw pa rin. Sa labis na panghihinayang mga kaspiro ay nagdesisyon akong bumalik sa bangka para maghanap ng ibang spot hanggang sa may nakita ako ditong 2 pirasong yellow spotted rabbit fish. Malapit na ako sa bangka nung may nakita akong marble grouper o bantulon, kugtong naman sa ibang tawag. Nasa 2 kilohin na siguro ito, kaya dahan-dahan kong binaba at pinana pero hindi tinamaan. Nagmamadali pa tayo dito mga kaspiro para makahabol sa oras dahil maaga ang labas ng isda at sa hapon. Kaya ito ay panibagong spot. Muli tayong naghunting ng isda na pwede nating madagdag. Habang pababa ako dito sa malaking bato mga kaspiro, nabulaga na lang ako biglang lumabas itong napakalaking red snapper o mangagat.
hindi ko sinayang yung magandang pagkakataon mga kaspiro dahil napakalapit niya sa atin, kaya sinigurado ko talagang tatamaan siya sa matigas na parte ng kanyang katawan. At ito nga, tinamaan sa pisngi. Thank you, Lord. Laki. Nice. Salamat sa Diyos. Grabe, sobrang saya talaga ng pakiramdam ko dito sa mga oras na ito mga kaspiro, dahil secure na yung ating panggastos sa pang araw-araw, pambawi ng konsumo, dahil medyo malaki-laki na ito. Nakikisama talaga sa atin yung panahon. Pabalik na ako sa bangka nung makakita ako ulit ng isang red snapper at napakaamo nito. Ang ganda ng patama natin dito mga kaspiro, nahirapan siyang kumilos. Nakadalawang isda lang ako sa maliit na bahura na ito, pero malaking bagay na dahil malalaki ang isda natin. Salamat sa Diyos. Kadalawa. Okay. Sabay lipat. Ayaw naman tayong ibang ispat. Wala na. Tapos ko na ito ha. Ikot eh. Ang laki na isang wagat natin. Ayos. May pa. Yung isa, malaki. Ayos. Dalawa na sila. Naman yung isa. Medyo maliit-liit ng konti. Magnanay. Ayun oh. Ang ganda tingnan, presko. Kanin, wala tayong ulam. Bawi lang tayo mamaya. Pang tatlong spot natin sa araw na ito. At ako pagkatapos ko kumain, may bagong spot. At ito, may nadaanan tayo na maliit na bahura. Sana may laman. Yun. Tara, subukan natin. Pagkababa ko pa lang mga kaspiro, habang naglo-load ako ng pana, meron ako nakitang 2 pirasong coral trout.
at napakalalaki na nito, kaya nagsagawa kaagad ako ng pagsisid at pinagpilian kung saan ang ating papanain sa kanilang dalawa dahil halos pareho rin naman ang laki. Matapos kong nailagay sa bangka yung ating napana na barchick coral trout, ay pinuntahan ko yung rawis na ito kung saan napakaraming bait fish at nagsagawa tayo dito ng pag-ambush. Napakaraming haluman na tinatawag sa amin, pero maliliit pa kaya hindi ko muna pinana. Na-spook sila kaya nagkakaroon tayo ng tsansa na makapagpili kung saan ang pinakamalaki. Hanggang sa bigla tayong nasurpresa sa napakalaking red snapper na nandito lang sa ating gilid. Ayos, napakaganda ng patama natin. Stone shot ang ating naging pangatlong mangrove snapper. Okay. Thank you Lord. Salamat sa Diyos. Tapos kung mailagay sa bangka yung ating napana na isda, ay muli akong bumalik kung saan tayo nakapana. At dito ay nahirapan tayong pumili. May 2 pirasong sturgeon fish at may 2 pirasong coral trout na nasa baba at may tash fish pa na malaki. Kaya nahirapan tayong pumili kung saan yung ating papanain. Naghahangad pa kasi ako dito na baka may kasama pa yung kaninang pinana natin na red snapper, pero wala na kaya hindi na ako kumalabit. Pagkatapos ng dive na ito mga kaspiro, bumalik na ako sa bangka at naghanap na ng panibagong spot. Wow. Panibagong spot mga kaspiro. Dito ay meron akong kuweba na sinilip sa taas pero walang laman, kaya sinubukan kong silipin dito sa gilid niya, baka sakaling nandito, habang mayroong angelfish dito o yung aquarium fish na isa sa mga maingay na uri ng isda, kaya kailangan nating maging dahan-dahan sa pagkilos dahil may malaking suno o yung lapo-lapo na nandoon sa ilalim.
Buti na lang talaga mga kaspiro, hindi nagulat yung adlo na tinatawag sa amin o kuro, bandor naman sa ibang tawag. Napakaingay kasi niyan sa ilalim kaya nagugulat yung mga isda. Mabuti na lang talagang pinagbigyan niya tayo ngayon. Isang napakalaking senyorita ang ating napana. Ayos, laki. Swerte. Bilog na bilog yung katawan, panigurado talagang mataba ito. Umabante ako sa bandang unahan mga kaspiro. Dito ay madalas din ako nakakapana ng red snapper at dahan-dahan kong sinilip hanggang sa nakita kong mayroon ngang laman. Akala ko mailap hanggang sa lumapit sa atin ng napakalapit. Naawa sana akong panain pero naalala kong kailangan ko pala ng pera. Pambihira lang luminaw yung mga bahura dito. Kaya pag nagkakataon na ganito ay talagang napakarami pa rin isda. Nagpatuloy lang ako sa pagbaybay ng bahura na ito dahil pabilog lang siya. Ang bangka ay nakapundo sa bandang dulo. At dito ay mayroon sanang red snapper pero nahuli tayo. Agad na bumalik. Hindi pa nakapwesto yung katawan natin. Move on lang mga kasbiro, abanti tayo sa bandang unahan. Dito bago ako sumisid ay meron na ako nakitang kawan ng mga red snapper. At nakita ko na rin na mayroong pinakamalaki. Kaya nung sumugod sa akin yung mga maliliit ay pinalampas ko muna. Kaya lang mga kaspiro ay ipinagtanggol yung napakalaking red snapper ng isang marapunti. Sayang, range na sana. Ito yung buong pangyayari. Saktong pagtapat nilang dalawa ay agad kong kinalabitan. Sa buong akala ko ay aabutin yung red snapper na nasa hulihan. Double kill sana yung ating planong mangyari pero hindi inabot yung mga gat. Malaki na rin naman itong marapunti kaya hindi na ako nang hinayang. Sinubukan kong mag-fish call, nagbabaka sakali akong baka mayroong pelagic dahil natataranta itong mga weight fish. Pero dahil wala naman, kaya
sinubukan kong tingnan yung coral trout na nakikita ko kanina pa kung good size na, at hinanapan kong magandang anggulo para makita ko kung talagang pwede na nating panain. At nung mati akong pwede na ay hindi ko na pinalampas. Bagong spot, alas 12:51, 52, panaula na rin. Tapos dive na ako para makapag-edit pa. Let's go! Pang-anim na spot para sa araw na ito mga kaspiro. Ito na yung last spot ko na sisisirin para makauwi ako ng maaga. At dito nga ay sinubukan kong mag-ambush sa medyo malalim-lalim na area. At mayroon ako nakita ditong napakalaking barchick. Kaya lang hindi ko muna pinansin dahil madalas ako dito nakakapana ng golden trevally. Kung baka sakali akong may sumugod sa atin, hanggang sa paglingon ko ulit ay meron na namang 2 pirasong yellow spotted rabbit fish. Kaya sinubukan ko na silang saitan ng pana natin habang nag-aabang na baka mayroon pang dumating na pelagic. Nung paubos na yung hangin ko mga kaspiro ay hinanapan ko na ito ng magandang timing para tuluyan na nating panain. Bulsa siya. Sa kabilang side ng bahura na ito ay meron ako nakitang 4 na pirasong batfish at meron kasama itong pinakamalaki, kaya sinubukan kong lapitan baka sakaling mapana, pero hindi ito basta-basta ang lakas nito, kaya sinigurado ko talagang kung kakalabitan man natin ay stone shot sana. Malapit na ako nung sumugod sa atin, akala ko didiretso, pero mamaya-maya lang ng konti ay bumalik na. Hinayaan ko na dahil alanganin panain yung mga ganyang klase na isda, malakas, baka masira lang yung pana natin, kaya bumalik na ako sa bangka para tuluyan ng makauwi. Alauna 23, uwi na ako dahil yung aking mag-ina sa bahay ay walang ulam, kaya amat-amat na. Ito yung ating naging biyaya. Salamat sa Diyos sa blessings na binigay niya sa ating ngayong araw. Ayun, ayos na. Samahan niya pa sa palengke. Alamin natin kung ilang kilo ang abutin. Siyempre magpapaiwan tayo ng ulam. Piliin na lang natin kung saan ang masarap at magustuhan. Let's go! Sakto lang na nakauwi tayo. Tumipid na naman ang ulanin. Oras ulan na. Wow! Blessings! Marami-rami kahit pa paano. Ilang kilo kaya ito at magkano kaya babayaran nito? Tara, palengke.
Dami rin pala. Ano? Alright mga kaspiro, ayos na rin ang nabinta natin ay 1320 yung dito, 1324. Tapos nagbili ako ng kape at biskwit. Tapos ito yung ating iniwan na ulam, 14 kilos yung isda natin lahat. Tapos binawasan ko nito ng 1.4 kilos. Yan o, lapo. Yan ang ulam natin. Kaya 12.6 kilos lang lahat yung isda natin. Ayos na rin. Salamat sa Diyos. 1.4 kilos na senyorita. Masarap kasi itong ulo sa bawan. Pamprito yung katawan. Depende lang kung gusto ng sweet and sour. Yun o. Grabe. Sarap to. Hindi na muna tayo ng mga gat kasi malalaki. Sayang kasi. Malalaki masyado ang mga gat. Kailangan natin siyempre ng pera pang benta-benta. Dahil ay hirap ng buhay. Kaya sa sunod na lang tayo bawi. Maraming salamat mga kaspiro sa patuloy na suporta at walang sawang panunood, at sa mga solid supporters, ganun din sa mga silent viewers natin, kay Renato Di Solok, LB Albento, Laika Lopez, La Army Di Solok, Ryan Di Solok, Trisha Di Solok, at Rocky Di Solok, ganun din kay Bibi Di Solok, Edna Di Solok from Babatngon, Leyte. Maraming salamat din kay Master Borit Adventure, kay Tarzan in Palawan, Smiling Golden Retriever, at kay Pablo Alaw ng Parañaque, kay Judel Milisa, Jam Milisa from Occidental Mindoro, kay Mauricio Pujas and family, kay Riarm, ganon din kay Sir Nisto, Pancho Pantino ng Rapo-Rapo Albay, Amel Ambuan, Eduardo Pulido, new subscriber natin from Cavite, Rylen Moldes, Mix Channel, Dinis De La Cruz and family ng Naay Cavite, Rini Alisin ng Pasay City, Joseph Cordero, Larry Mosilario Lacochero, Sotero Abad, kay Otip Galan, Rebel Dogs, ganon din kay Robin Lara, Christian Espiron and family ng Silay City, Negros Occidental. Maraming salamat din kay Jake Abener, Spur Fishing, Princess Bunday, at Rosalie Ilagas ng Balotondo, Manila from Edi Moradas. Maraming salamat din kay Dolor Eduardo, Arbok TV, kay Danilo at Chuds Prince Adalim, ganon din kay Johnny J18, Maanjoy Garcetos, kay Sir Dinis. Shout out daw kay Mama Chloe ng Majors Restaurant sa Canada. Maraming salamat po. Ganon din kay Lady Spiro, Gloria Vidal, Kasalom TV, Nixon Echon, Alex Bag, ganon din kay Joel Antonio from Abeda Towers, at Pain Expert, One Life History, Regine Pasco and family, Jesmar Irodas, Trumel Navarrete, Marcelo Bernaldez, Jenny Somo Ocrando, at syempre kay Cristina Alcones and family. Maraming salamat mga kaspiro. Kita-kita po tayo sa muli nating video.